anak ka ng di, ang dyablo ang inyong ama. Iyan ang title natin. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanmay hindi kami naaalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman kung ang anak ang magpalaya sa inyo. Kayo nga'y magiging tunay na malaya. Ang gusto sabihin ni Jesus dito, yung anak ay siya. Siya ang anak ng ating amang sa langit. Alam kong kayo'y mula sa lahi ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. Ang nakita ko sa aking ama, ang siya kong sinabi sa inyo. At ang narinig ninyo sa inyong ama, ang siya namang ginawa ninyo. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, gagawin sana ninyo ang kanyang ginagawa. Ganito ang nangyari noon nung dumating na si Juan Bautista at sinabihan itong mga tituladong mga pariseyong to, Sadducees, priest, at mga Hudyo. Ito ang sinabi ni Juan Bautista sa kanila. But when he saw many of the Pharisees and the Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, you brood of vipers, mga ulupong kayo o ahas kayo, who warned you to flee from the coming wrath? And do not think you can say to yourselves, we have Abraham as our father. Si Abraham ang tatay namin. I tell you that out of these stones, mula sa batong ito, God can raise up children for Abraham. Kayang gumawa ng ating ama o ng Diyos ng kanyang mga anak. E sinong ka ba, Abraham, na tinutukoy nitong mga Hudyo? Ako si Abraham at sa akin, obedience is true worship. Yan po si Abraham. Sa kanya talaga, obedience is true worship. Diyan ko nakilala ang ating ama na katulad din ni Jesus. Ganito po ang mga nangyari sa buhay ni Abraham. Noong Old Testament, pinapaalis na sa homeland of Mesopotamia or Ur, ngayon ay Iraq, patungong Canaan. Covenant ng Diyos sa kanya o kasunduan magmumula sa lahi o descendants at homeland o tirahan ni Abraham. Lahat ng lahi manggagaling sa kanya at doon na ang kanya magiging tirahan. God instructed him to sacrifice Isaac. Dito na patunayan talaga. At isipin nyo, nung una pinaalis siya, napatunayan, sumunod siya. Tapos nagkaroon sila ng covenant ng ating ama na ang lahi mapupunta sa iyo. Ito na yung pinakasukdulan. Sabi sa kanya ng ating ama, isacrifice mo si Isaac para sa akin. Napakahirap nun. Anak niya yun, kaisa-isang anak. Matanda na siya nung nagkaroon siya ng anak na si Isaac. Pero he trusted God. Tapos nung iaalay niya na, pinahinto sa kanya ang pag-alay kay Isaac and God provided a ram kapalit kay Isaac's life. Diyan po natin makikita ang pagiging obedient ni Abraham. At tuwan-tuwa itong mga Israelita na sinasabi nila na kami ay galing kay Abraham. Mayabang sila. Parang pinakikita nila na, oy, kay Abraham kami galing, ano?
Sinabi ko lang ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Ngunit pinagsisikapan ninyo ako'y patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginagawa ng inyong ama. Ayan na, dinerecho na sila ni Jesus. Sino kaya ang ama nila? Hindi kami mga anak sa labas. Iisa ang aming ama, ang Diyos. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. So nagpapaliwanag si Jesus at imposible naman na hindi nila makilala si Jesus sa mga nagagawa ni Jesus at sa kanyang mga katuruan. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Ang dyablo ang inyong ama, dineretso na sila ni Jesus. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. So diyan natin makikita ang karakter ng o ng diablo o ang demonyo. In fact, ang number 1, nag-iisip patayin si Jesus. Pero ito ang isang karakter nila, sinungaling. Ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sino sa inyo ang maaaring magpatunay na ako'y nagkasala? At kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Tayo ba nakikinig sa mga salita ni Jesus? Kung tayo ay nakikinig sa salita ni Jesus, walang iba sa Biblia kung hindi salita lang ni Jesus. Walang mga preaching ng mga preachers at pastor na malayo sa salita ni Jesus. Tayo po will be considered as children of our Father God. Tayo ay mga anak niya, anak ng ating Diyos Ama. Sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, hindi ba tama ang sinabi naming ikaw ay Samaritano at sinasapian ng demonyo? Talaga sinungaling tong mga Hudyo na to. Galing daw sa Samaritano daw si Jesus at sinasapian ng demonyo. Nakikita naman nila ang kabutihang ginagawa ni Jesus. Sumagot si Jesus, hindi ako sinasapian ng demonyo. Pinaparangalan ko ang aking ama, ngunit ako'y nilalapastangan ninyo. Hindi ako naghahangad na ako'y parangalan. May isang nagsisikap na ako'y parangalan at siya ang hahatol. Pakatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak naming sinasapian ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, ngunit sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sino mang tumutupad ng iyong aral. Mas magaling ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Aba, iba yung kay Jesus. Bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Pero sila talagang andun lang sa kanilang padrino si Abraham. Sabi ng ilan, siya yung namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa iyong sarili? Sumagot si Jesus, kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan iyon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking ama na sinasabi ninyong Diyos nyo. Hindi ninyo siya kilala, ngunit siya'y kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, ako magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit kilala ko siya at
tinutupad ko ang kanyang salita. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang. Paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako ay ako na. Nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Okay, tapos na ang ating Bible study. Ito na po ang mensahe na makukuha natin sa istoryang ito. Message, ayon kay Jesus, ang mga Hudyo na tulad ng mga tao ngayon na hindi naniniwala at hindi sumusunod sa kanyang katuruan na galing sa Ama ay anak ng o anak ng demonyo. Tanungin po natin ang ating sarili, totoo o hindi, di ba? Nakakalungkot isipin. Pero marami pong mga tao talagang hindi po naniniwala kay Jesus at hindi po itinuturo ang kanyang katuruan. Ang isa pang malaking nakakalungkot isipin ay marami sa mga churches ngayon hindi po tinuturo si Jesus, kung hindi kung sino-sinong mga tao, personalidad na bababasa sa Biblia katulad ni Apostol Pablo, ni David, ni Haring Solomon, ayan ang mga itinuturo instead of teaching the teachings of Jesus. Application, may mga ugali tayong galing pala sa demonyo tulad ng pagsisinungaling at pag-iisip na pagpatay o kasamaan sa kapwa, katulad ng mamatay ka na sana. Paano kaya natin ito maaalis sa ating buhay at maging tunay na anak ng ating Diyos Ama? Isa po ang aking masasuggest dyan. Make a covenant. Kung ganyan po ang isip natin at ugali natin, make a covenant. Makipagsunduan tayo sa ating Ama na hindi ko na po ulit gagawin yan. Hindi ko na po pag-iisipan ang aking kapwang mamatay. O ang pagsisinungaling, aalisin ko na po sa aking dila at isipan para malinis ang aking puso. Karakter ni Jesus. Ano ba yung mga pinakita ni Jesus na mga karakter dito? Number 1, sobrang tapang sa paghatid ng salita ng ating Diyos Ama sa mga Hudyo. Talaga naman si Jesus pumupunta at pinakikita niya ang salita ng ating Ama sa mga Hudyo. Pero maraming hindi talaga na gustong tanggapin ang salita ng Ama through Jesus. Sila po ang mga anak ng anak ng mga demonyo talaga yung ay tumanggap sa salita ni Jesus. Number 2, kilala niya ang mga taong kumikilala, tumatanggap at sumusunod sa kanyang mga katuruan. Totoo po yan. Alam ni Jesus kung sino lang po ang kumikilala at tumatanggap ng salitang galing sa Ama na kanyang hinihatid. And number 3, sa mga kumikilala at sumusunod sa kanya, binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ay, ang sarap pala pagka tayo ay sumusunod sa katuruan ni Jesus lamang. Ang taong kumikilala at sumusunod sa mga katuruan ay hinatid ni Jesus ay tunay na anak ng ating Diyos Ama. Maraming salamat po.